Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Energy of fire signs around this time. Holding you, a feeling I never like. When I thought time would set me free. Those thoughts of your kiss challenging me. Wala, may pagbabati na mangyayari sa inyo ng iyong person, sa inyo ng person mo, fire sign, divine union and stability, a stable relationship, kasalan, unified love, and magkalapit na kayong dalawa. You will feel at home, you will feel comfortable, and there's balance between the two of you. Ito ay for fire signs, so maramihan to guys sa mga fire signs. And Emperor, you are powerful, strong, and may authority, a boss. Strong yung mind mo, stable yung mind mo, stable yung mind niyo, and you're in control of your own thoughts, of your own emotion. That's why you're powerful. You're brave. You're wise. Why? Yung emperor dito, may white beard. White beard. That's why, sabi kong you're wise. Hindi ka maisa ng kalaban. Hindi ka makontrol ng kalaban. Hindi ka ma-manipulate ng kalaban. Holding you, a feeling I never let go. Oh. Because you are strong right now, fire signs. Itong mga superior na to, na gusto mong dominate o mangontrol ng isip mo, nawalan sila ng strength, nawalan sila ng control sa buhay mo. Bumabalik sa kanila, may bumabalik sa kanila, may bumabalik sa kanila. Ano yung bumabalik sa kanila? Death, kamatayan, pwedeng sickness. Ano yan? More clarification with the death here. Wala ng vitality, wala ng strength. Sakit sa utak. Problema, spiritual attacks, and it could kill them. Masakit to na yan ang mag-lead sa kanila sa kamatayan. May mga superior, gusto mang-control, gusto mamigil, gustong mang-intrude, gustong manghimasok, gustong mangialam sa buhay ng iba na sarili. Yung buhay nila hindi ka nila maintindi. May sarili silang buhay na dapat intindihin. Yung buhay ng iba ang gusto nilang kontrolin. Yung utak ng iba ang gusto nilang kontrolin. Ang alin? Manipulation nila. Kadimunyuhan nila. King of Cups, yung pagiging cold, unemotional, yung hindi makapag-take na action, so lahat yung bumabalik sa kanila. Holding you, yung pagiging cold, unemotional, yung mga cut off. Hindi na sila mayroon sa kanila. Sila ngayon ang cut off ng person nila. Bumabalik sa kanila. Kaya ma-irritate sa tawa ka.
awa lang ako kasi isipin yung bumabalik sa kanila. Oh. Sila may kagawaan, sa kanila tumatama ang ginagawa nilang mga deceit. No? Mga attacks nila to. Yung magalit, maging passionate na, ayun, padalos-dalos, nagiging impatient. Maging, yung pwedeng maging cheater. Yan. May ginagawa silang ganun sa'yo para maging cheater ka. Maging yung hindi ka mag-commit. Yung mamangkakas dalawang ilog. Yung kasabihan ba? Yung maging emotional ka. Maging weak emotionally. Madala kas emosyon mo. Holding you. Yung meron ka i-reject. Yung hindi ka magtagumpay. Siguro i-reject ka ng mga offers, opportunities, blessings. Yun ang sisend sa'yo na bumabalik sa kanila. Yung hindi ka mag-rejoice. At yung maging yung padalos-dalos nga. Padalos-dalos mag-take ng risk. Nababalik, may mga ganun din ng mga disito, nababalik sa kanila, babalik siguro sa ex mo yan, fire sign, may ginagawa saan ganyan eh. Yung maging interesado ka sa kanila, yung mga ginagawa nila sa'yo. Tapos, ang tanong, karelasyon mo ba yan? Yung gusto mo bumalik ka sa kanila? Hindi. Ano yun? Illusion lang na nakarelasyon mo? Oo. Kasi dahil, may mga ganun ha, may pelikula akong napanood yan. Sabi niya, ikaw yung ama nung dinadala ko. Edad na. Yan pala baliw. No? Mga baliw ang mga ganun eh. Ma-hurt na naman yung iba dyan tamaan. Accept na lang kasi yung katotohanan. Kung hindi talaga nakarelasyon, huwag na ipilit. Baliw kayo yung mga gano'n. Nag-illusion, nag-hallucinate. No? Kagaya nung sa pelikula na panood ko. Meron atang gano'n in real life. Kagaya nito. Example na ito lumabas sa reading. Napanood ko to sa sa pelikula. Kailan lang ng isang araw. Sabi niya, ikaw ang ama ng dinadala ko. Buntis ako, sabi. Sabi nung parang may edad ng babae. May asawa yung lalaki. Hindi nga totoo. Wala namang relasyon sa kanila. Wala nangyayari sa kanila ng lalaki. Baliw pala yun. Galit na galit yung asawa ng lalaki. Ganon din yung lalaki. Sabi ng lalaki, baliw ka, umalis ka dito, layuan mo kami ng asawa ko. Layaan mo kami ng asawa ko. Sabi ng ipilit yung buntis daw siya at yung tatay daw yung lalaki na wala naman nangyari sa kanila. Hindi naman nagkagusto sa kanya yung lalaki. Ginugulo niya yung pati yung asawa ng lalaki, inaaway niya. May mga ganun pala. Parang in real life ata yun. Ewan ko, basta napanood ko yun so, isang araw. So, ganito din to. Hindi mo naman nakarelasyon, gusto niya bumalik ka daw sa kanya. Ano ba yan? In short. Baliw ba yan? Hindi naman siya baliw. Ba't gusto niyang bumalik ka sa kanya? Hindi naman nagkaroon ng relasyon sa inyo. Ano yan? Nag-illusion na nagkaroon ng relasyon sa inyo? Baka ganun. Nag-illusion siya. So, hindi pa siya totally baliw. Nag-illusion siya na may relasyon doon sa inyo. Fire sign. May ganun pala. Na tao.
Maganon. So, parang baliw, no? Tinginin niyo. Ako sinasabi ko lang dito yung totoo. Sila, inatake nila yung, alam niyo, pero tulungan ako atakihin. Kay, gusto nila ako palabasing baliw. Kasi ako, pinapangka ko nga, diba, sa mga videos ko. Talagang sinasabi ko pagka observation ko, baliw ata to. Malusin ito. Ay, totoo naman malabas sa reading eh. Anong sasabihin ko? Ano malabas sa reading eh? Ako. Hindi mo tinuutak niya, nag-ilusyon. Nag-ilusyon daw siya. Na nakarelasyon ka niya, gusto niya bumalik ka sa kanya, pero ang totoo, hindi mo naman talaga nakarelasyon niya. Yun daw. Tapos, yan, ginagawan ka niya ng witchcraft para mag-risk ka sa kanya, mag-emotional ka sa kanya. O kung may person ka, para mag-cheat ka rin sa person mo. Or, di ba, dito, para mamangka ka sa dalawang ilog. So, gano'n. Tapos, para hindi ka mag-commit na sa iyong person, kung meron kang person, para magka-interest ka sa kanya. So, yun na nga, oh. So, mo nag-ready sa'yo. Gusto kang maangkin. So, ito ay clarification lang naman to sa tinanong ko kanina. Hold it. Nagtagumpay ka na maging klaro ang iyong isipan, clear and sharp and logical ka na mag-isip, na drive away na yung mga manipulations, lies, deception, and yung hindi ka na maging strict or hindi mo na pipigilan o kontrolin ang emosyon mo, ang sarili mo na magkaroon ng new beginning sa taong pinaghinayangan mo. Kasi pinipigilan ka rin eh, na ma-unite kayo nitong tao na divinely guided kayo. Or pwedeng twin flame kasi may 6 of Cups. Someone na meron kayong spiritual connection. So, yan, fire sign. Let's see. Pinipigilan ka niya nitong nag-illusion daw sa'yo. No? Based sa reading, nag-illusion daw yan sa'yo. May ginagawa siya. Anong ginagawa niya? Black magic? Hindi. May ginagawa siya ng love spell. Baka love spell ang ginagawa niya sa'yo. O diba? Love spell. Nila-love spell ka niya. Ano ba yung love spell ang ginagawa niya? Pinapa-ritual. Nag-ritual din siya. I'm so curious eh. Oo, nag-ritual siya. Diba? Witch. Witch. And, ayun, binipigilan ka niya. Nang gusto ko niyang pigilan. Kasi nag-illusion siya sa'yo eh. Oh. Basta yun ang term dito sa reading, nag-illusion daw sa'yo, pinipigilan ka niya na mag-offer na huge offer sa in person, o yung mag-umpisa kayo ng, yung mag-commit ka sa person mo, o mag-umpisa kayo ng stable and committed relationship, mga ganun. O pinipigilan niya mag-offer sa yung person mo, na huge offer, pwede din ganun. Pinipigilan yung makipag-communicate ka sa person mo, pinipigilan yung makipag-communicate sa yung person mo, mga ganun ba, nang ginagawa niyang deceit. Sino naman itong person na ito? Na magkakaroon ng yan daw sa inyo. Stability. Hindi na ito nag-aantay eh. Ayaw niya mag-aantay eh. Ewan ko. O maaaring hindi na siya mag-aantay kasi
o hindi na siya nag-aantay kasi may movement ng mangyayari, or this person is determined din talaga, no, and driven, and positive and courageous din talaga, no, na ma-achieve niya yung goal niya or kung ano man yung nais niyang i-pursue. Hindi talaga siya nag-aantay, no, hindi na siya mag-aantay, hindi na siya nag-aantay kasi ano na siya yung action oriented, or the one who takes action, or siya na yung driver ng buhay niya, no? In short, no? Siya na yung driver ng buhay niya, siya na yung driver ng utak niya. You know what? Bakit? May mga tao na yung iba ang nag-drive ng utak nila. Kagaya na lang example na lang yung yung mga tao na victim ng mga palipad hangin. Diba? Iba yung nagdadrive sa utak nila. Ibang tao yung papalipad hangin sa kanila. Tsaka yung mga victim ng mga tigal po. Isa pa yan. And yung may mga kulang, yung may mga barang, di ba hindi sila ang driver ng buhay nila, yung utak nila, kundi yung gumagawa ng witchcraft sa kanila. Kaya parang tinatawanan sila ng mga tao kasi hindi sila yung sila na. Kasi meron namang influences, pero pag matanggal, babalik na naman yung sa normal. So sila talaga. May ibang nagde-drive sa utak nila. Like yung paspel, kagaya na ng palipad hangin. Example doon. Tsaka yung ginagawa ng budol-budol gang, wala sa sariling biktima nila. Orasyon din yun eh. Hypnotism, isa pa yun. Diba? Wala sa sarili. Pagka natanggal na sa kanila yung hypnotism ng budol-budol gang, ng mga iiyak na lang sila. Dahil wala na yung mga pera nila, alahas nila, naibigay pala nila sa budol-budol gang kasi wala sila sa sarili nila dahil under sila sa hypnotism, control, mind control ng budol sa kanila, ang na-hypnotize sa kanila. So, example lang yan. Pero mga ganyan dito ang disit na nangyari sa mundo. Talagang nangyayari, ang dami ang biktima eh. Oo. Pero yung mga gumagawa naman, mga nang bibiktima ng ganon, so of course, i-deny nila yon. Of course, sabihin nila, ay, naniwala ka naman dyan kasi gawain nila eh. Para hindi maniwala yung ibang tao, para hindi maging aware ng ibang tao, para biktima pa nila. So, ano. You know, evil are very liar, master manipulator. They're very manipulative. Ang naturo niya sa kanila tatay na Satanas. So, yan. Ang ginagawa, more clarification with this Seven of Cups. Actually, itong person mo na ito, may mga nandilito dyan. May mga options. That's why nandilito siya. Pero naka-recover na din yan sa mga heartbreak. Pwedeng kung sa heart attack or related sa heart. Nasaktan siya. Heartbreak. Mga heartbreak yan. Yung heartbroken siya ba, no? And kaya sa kabila na may mga options to or else may mga pinagpipilian, may mga nalito sa kanya, naklaruhan na yung isipan niya.
Kung sino talaga ang pinili ng Diyos para sa kanya. O kung sino talaga yung bigay ng Diyos para sa kanya. Kung sino ang nakatalaga para sa kanya. Kung sino talaga yung the one para sa kanya. Our affirmation was judgment here. Klaro sa isipan niya na kakaroon ng new beginning sa inyo. You are aligned, in alignment, and High Priestess in reverse. What's with the High Priestess in reverse here? Nawala na. Natanggal na yung mga spiritual mga chains o the devil, mga control, manipulation sa inyo. And inaalay na daw kayo ngayon magkakaroon ng beginning sa inyo. Yan. Na hindi sinwerte, hindi nagtagumpay. Ang mga wishes, ang mga kahilingan, itong mga consistent ang offer nila or pag-reach out nila sa King of Pentacles. Sino itong King of Pentacles? Ikaw. Ano yun? Nag-reach out sila sa'yo? Hindi. Mayroon silang sinesend sa'yo. Wish. Mayroon silang sinesend sa'yo na hardworking ka pala. A good provider. Meron silang consistent na ginagawa eh. May sinesend sila sa'yo consistent, pero hindi yan yung nag-reach out sa'yo. No? Meron silang consistent na sinesend sa'yo. Ano yan? Sinesend nila. Ano pa yung sinesend nila na yung consistent? Meron silang binibigay. Meron nga silang binibigay. Para mag-invest ka sa kanila. Let's see. Para mag-invest ka sa kanila. Yan. Yan ang ginagawa nila. Para mag-invest ka sa kanila. Tapos ito ay para hindi ka maniwala sa mga rules ng God. Rules ng God. Let's see Yeah, para hindi ka maniwala sa rules ng God. Saan ka daw maniwala? Sa rules nila, ng mga kasinungalingan, sa mga manipulation nila, lies and deception. And mga pinapaniwala ka nilang mga beliefs nila ng mga, create lang nilang stories, at ginagamitan nila yung mga, syempre manipulation ngayon. Nag-ano yan sila, nagmamasteral ng pang mga manipulate. Kasi yan ay mga ang tawag sa kanila, the devil's apprentice. Ayan, the devil's apprentice. So, yan talaga. Nagmamasteral sila ng pang-manipulate, pang-intimidate, pagsisinungaling, pang-deceive. Yan ang mga the devil's apprentice.
Ang dami noto naman. Kaya ang gusto nila, hindi ka maniwala sa kung ano yung katotohanan. Nasa Diyos ang katotohanan. Only sa God. Kung ano nakasulat sa Bible, yun ang katotohanan. Wala nang mahabang meaning yun. Wala nang malalim na meaning yun. Yung mga nagbibigay ng meaning about verses in the Bible, na pinalalagiman pa nila, isa yan sa mga the devil's apprentice. So yan guys, ito na lamang for sample na yan. Si Telista yan, devil's apprentice yan. Kita nyo, may sarili siyang version ng bawat verses ng Bible, ng mga kung ano nakasulat sa Bible. Tapos, ano siya eh, kung manotice ninyo, he only say what people wants to hear. May ginawa pa yan, hindi nyo alam. Sa isang video na nalaman. Baka sabihin nyo, panira. Bahala kayo. Basta, obserbahan nyo na lang. Alamin nyo yung mga false prophet, kung yung false prophet. So, ayan. Ito na lamang for